Kung tuloy-tuloy ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunga ng gera sa Middle East, hindi maiiwasan na mahahatak din pataas ang presyo ng ibang bilihin gaya ng pagkain. Kaya nating lagpasan ito. Ang kinakailangan lamang ay proactive at participatory at mamomobilize hindi lamang ang gobyerno, kung hindi ang mas malawak na pribadong sektor sa hanay ng agrikultura at pangingisda. Marami pong salamat, Mr. Chair, sa pag-invite sa Community Pantry. Empowerment po siya ng bawat kakayahan ng mga tao. So, opo, mahirap yung sitwasyon, pero sa community, sineselebrate po natin yung mga kakayahan ng mga tao. Meron pong tatlong mahalagang kwento sa Community Pantry. First po, 4th day ng Community Pantry sa Maginhawa. Sa harap ng pila, may 2 bata sa Community Pantry. Tapos, pandemic po yun, mahigpit po talaga yung situation. Ako po mismo, sabi ko, bakit kayo lumabas? Bawal lumabas yung bata during pandemic. Nasaan yung parents nyo? Ang sabi ng bata, kakapanganak lang po ng nanay ko, kaming 2 lang po ng kapatid ko yung pwedeng lumabas. Tapos, kuha ng pagkain uwi. May lumapit po sa akin, Labor Day, sabi niya, ikaw si Patreng ng Community Pantry. Nung pandemic, nagpadala kayo ng gulay sa kulungan. Tapos, nagse-celebrate kami sa radyo or pag bumibisita sa amin yung mga kamag-anak namin, pagka may pantry malapit sa lugar namin, kasi sure kami hindi nagugutom yung families namin. Ano yung meaning niya para sa amin? Yung unang kwento po, yung bata, ay yung mga polisiya po natin sa pagkain, sa Pilipinas, sa curfew, o kung ano naman, dapat very grounded siya sa community. Okay, maliit na polisiya lang siya, pero gaano siya makaka-apekto sa isang pamilya, ang mga bata, gaano ka-accessible yung pagkain, gaano ka-accessible yung pag-aaral. Yung pangatlong kwento po, nung lumapit na factory worker sa akin nung Mayo 1, para po sa akin, ang pinakamahalaga dun sa kwento ay yung dignity. Ano ang reaction, ano ang buhay ng mga tao, gaano sila magbabago kung available yung pagkain, hindi mahirap yung buhay. May dignidad na hindi lang tayo nakadepend sa ayuda. I am the Country General Manager of Scholars of Sustenance Philippines. We are an environmental non-profit organization dedicated to one number and to a single mission. It's zero waste and zero hunger. Through collaborations across sectors like the DA, the DSWD, we can expand efforts to reach most, if not all, Filipinos in need. We'll see how in the National Nutrition Council, for example, or the crisis committee that we have established, how do we get greater private sector participation, and then we dovetail efforts. Wag po tayong mangamba, kumilos tayo, harapin natin itong krisis na ito at malalagpasan natin.